Isa rin po siyang asawa. Isa rin po siyang nanay, hindi lang sa mga anak niya, but for most of us, nagiging nanay natin siya. Isa siya sa mga tinitingala namin or tinitingnan namin as a leader of God. Yung humble spirit, yun po yung pinaka nagpapakilala ng sino siya. Isa po siya sa ating head servant. Without further ado, I would like to introduce to you guys the servant of God, Shepherd Iris Cabal. Thank you, anak. Mami na rin natawag sa akin yan eh. Pwede ba mag-request yung mga mag-asawa, magtabi-tabi? Magkakatabi na ba? Baka yung asawa mo nandito, yung isa nandoon ha? At yung mga anak naman natin, at saka yung nanay or tatay na nandito na wala yung asawa, baka naman pwede nyo tabihan yung mga mami at daddy ninyo. Yan. So, bago akong mag-umpisa, samahan niyo muna ako magdasal para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, ang lahat ng panahon, ang lahat ng oras, ay nilalaan mo maging oportunidad ng bawat isa sa amin na maging lingkod mo. Panginoon, sa gabing ito, mangusap ka. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, Panginoon, sa nais mong iparating sa bawat tinawag mong makarating ngayon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, sa serbisyong ito ng pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid naming nasa ngayon ay nasa gitna ng giyera sa Iran at Israel. Nawa, Panginoon, maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Huwag mo pong ipahintulot na ang bawat isa ay makaranas ng matinding trauma at takot dahil sa mga nangyayari sa paligid. Naririto kami, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Samahan mo po kami, ang kalwalatian ay binabalik namin sa iyo. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ba, tuwing talagang birth month ko, talaga namang nire-request ko na meron akong gagawin para kay Lord. May ipaghahanda ako para kay Lord. Hindi yung naghahanda tayo para sa sarili. Kundi talagang yung pagpapasalamat at pagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon na nadagdagan na naman ang edad ko. Diba? Parang 43 lang ako ngayon. Diba? Parang ayaw nilang maniwala. So, sa totoo lang po, 63 na ako ngayon sa Sabado po. So, napakapalad. Binigyan ako ng opportunity ni Lord na noong ako ay nagtatrabaho pa talaga ng full-time, lagi ang dalangin ko, Lord, bigyan mo ko ng happy old age. Yung mag-iedad ka ng masaya ka, na hindi ka natatakot. Yung iba kasi pag tumungtong na talaga sa edad na tinutungtungan namin, nagbibilang na yan, naghahanap na yan, no, ng mga pagkalinga sa anak, no, yung ano na ginagawa ng anak para sa ina, sa magulang, na may kanya-kanya ng buhay, tayo ay maiiwan na lang sa bahay, kaming dalawa na lang. Alam niyo yung mga ganong estado ng buhay natin na sa routine talaga namang dinadaanan. Kaya nga nandyan yung menopausal period na ang babae talaga namang nag-hot flashes, mainit ang ulo, laging inaaway si mister. Meron bang ganon? Meron? Parang ako yata hindi ko yun naranasan na. Kasi busy-busy ako, busy-busy talaga sa pag-iisip anong gagawin para sa susunod na activity ng community. Kung may menopausal period ang babae, ang lalaki meron din daw eh. Yung andropause, meron na nga pag nag-andropause kayo? Meron na rin. No? Yung lagi mainit ang ulo. Di ba? Laging galit. Nako, mga wife, pag ganyan ang asawa nyo, medyo tingnan nyo na baka nag-andropause na yan. Anyway, itong buwan na to, alam nyo ba, na napakarami nating solemnity, ang dami nating feast day, ang dami nating memorials na sineselebrate. Alam nyo ba yon?
Ba? Parang hindi nyo alam. Nag-a-attend ba tayo ng misa every Sunday? Parang hindi din, di ba? Parang ang saya-saya, no? So ngayon, titignan natin ngayon na ito palang buwan ng Hunyo ay inumpisahan nung June 1, nung nag-anniversary tayo, ng Ascension of the Lord. Ilang days yun after Easter? Yung Ascension of the Lord, ilang days? Ang ganda ng tingin nila sa akin. 40 days after ng Easter, Ascension. Celebrate natin yan, solemnity niya yan, noong June 1. Noong June 8, ano yung celebrate natin? Sino yung Pentecost? Sino yung inaano nating Pentecost? Ha? Ito yung birthday ng simbahan natin. Kaya tayo nag-greet ng happy birthday. Ito yung pagbaba ng Holy Spirit sa mga apostoles. Kung nakarating po kayo sa Espiritu Santo dyan sa may tayuman, ang altar po nila, nandun yung 12 apostles, nasa gitna si Mary. Lahat sila ay may bilang apoy sa ibabaw ng ulo. Yun po yung naganap ng Pentecost. Yun yung nangyari noong June 8. And then, June 9, yun po yung memorial ni Blessed Virgin Mary as Mother of the Church. So, sinelebrate natin yon. Itinanghal si Mama Mary bilang ina ng ating simbahan. Yung January 1, ano ang pagtanghal kay Mary? January 1. January 1 is Mary, Mother of God. Pero yung June 9 is Mary, Mother of the Church. Then, noong June 13, Memorial of Saint Anthony de Padua. Kilala niyo si Saint Anthony de Padua? Yung pag may nawawala sa iyo, tatawagin mo, Saint Anthony, makita ko na sana nawawala akong pera, nawawala akong asawa, di ba? Hinahanap niyo ba yung mga asawa niyo pag nawawala? Si Saint Anthony tawagin niyo. Yun yung feast day ni Saint Anthony de Padua. At napaka-miraculous niya. Ito po, nandito po siya sa Pila, Laguna, na every June 30, namimigay po sila ng pandesal. No? Yun yung ano po niya, at may kasama siyang, ayun, may hawak siyang baby Jesus. And then, June 15, last Sunday, is the solemnity of the Most Holy Trinity. Sino yung Trinity? Father, Son, Holy Spirit. So yun naman ang sinelebrate natin ng Sunday. So halos lahat ng Sunday may celebration tayo this June. And then, June 22, Solemnity of Corpus Christi. Ano yung Corpus Christi? Corpus Christi. Most Holy Body and Blood of Jesus Christ. Yan po yung isa-celebrate sa Sunday, yung Corpus Christi. June 24, Solemnity of the Nativity of St. John the Baptist. Kaya sa Maynila, walang paso. Manila Day yan, at saka sa San Juan. No, yung nagbabasaan sila ng tubig. So, yan celebration ni St. John. Yung nativity niya, kapanganakan niya. June 27 is the Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. So, kung kayo ay nagpapanata na every Friday, ito po yung piyesta niya, June 27. And then, June 29, meron yata may birthday ng June 29. Tama ba? 30, ha? Si Anton, ikaw June 30. Sister Juliet ang June 30. Yan po yung solemnity ni St. Peter and Paul. Halos lahat ng linggo ng June ay meron tayong sineselebrate. Ngayon, ibibigyan ko lang po ng pagtuon ng ang Feast of the Corpus Christi, Most Holy Body and Blood of Christ. Anong regalo meron ng Corpus Christi sa simbahang Katolika? Ito po yung we celebrate the gift of the Eucharist. Naririnig natin ang Holy Eucharist, pero anong ibig sabihin ng Eucharist? Ang Eucharist,
originate from the Greek word Eucharistia, meaning thanksgiving. So yung pagbabahagi ng Panginoon ng kanyang katawan at dugo ay lagi nating nararanasan kapag tayo'y dumadalo ng Eucharist. Si Pope Urban IV ang nag-institute ng Corpus Christi noong 1264. At makikita natin, si St. Augustine na nagsabi, what you see is the bread and the chalice. That is what your own eyes report to you. But what your faith obliges you to accept is that the bread is the body of Christ and the chalice is the blood of Christ. This has been said very briefly, which may perhaps be sufficient for faith, yet faith does not desire instruction. Kay St. Pio, naman, sabi niya, 1,000 years of enjoying human glory is not worth even an hour spent sweetly communing with Jesus in the Blessed Sacrament. Sino po dito yung pumupunta sa Adoration Chapel? Aware ba tayo na ang bawat simbahan ay may Blessed Sacrament? Naka-expose ang blood, ang ostia, yung katawan at dugo ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? During the Blessed Sacrament, visitation, or dito sa Eucharistia na kapag tayo nagmimisa, mararamdaman natin o ipinararamdam sa atin ng Diyos yung real presence niya. Real presence ng Diyos. Na kadalasan sa panahon natin na ngayon, hindi na natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Dahil sa gulo ng mga nasa paligid natin, ang dami nating concern, ang dami nating problema, ang dami nating wino-worries, hindi na natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Not until siguro nung tayo nag-ME. Amen? At doon ipinaliwanag sa atin kung gaano kasarap na isama sa pagsasama natin ang Panginoon sa pagitan natin. Amen? So, sabi rin ni St. Thomas Aquinas, the Eucharist is the sacrament of love. It signifies love. It produces love. The Eucharist is the consummations of the whole spiritual life. Sino dito yung regular nagtatake ng communion? Naku, kukunti lang sa atin. Diba? Parang nung linggo lang ako. Parang gano'n, ano? So, mga kapatid, ito yung magpapalago sa atin ng spiritual nating pangangailangan. Kung ang katawan natin ay kumakain para maging malusog, ang ating kung kaluluwa kailangan din ng pagkain. At yung pagkain na yan ay manggagaling sa Eucharistia. Kung tayo tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Napakahalaga na maunawaan natin yan bilang magulang para ating pong maipaliwanag sa ating mga anak na hindi yan basta-basta lang ostya. Nandyan talaga at nangyayari yung pagbabagong anyo ng bread natin nakikita. Pero nandoon yung miracles na ito'y nagiging katawan at dugo ni Kristo. Nangyayari yung mystery of transubstantiation. Yung form as bread, nagkaganap yung pagbabagong anyo niyan, spiritual, the body and blood of Christ. Yan ang core Catholic doctrine stating that during the Eucharist or Holy Communion, the bread and wine transform the body and blood of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. And the instrumentality is the prayers. So, okay. Ito yung mga ni-research kong sample lang ng mga 3 miracles na scientifically proven. Sa Lanciano, Italy, 750 AD, ano yung nakikita nyo? Isang ostya na may naging laman. Ito ay naganap noong ang isang Basilian monk ay nagse-celebrate ng Holy Mass, na siya mismo ay nagdududa sa katotohanan ito ay katawan at dugo ni Kristo.
During consecration, nang itinataas niya yung hostya, nangyari yung miracle na ito ay na-transform na body and blood. So yan, nilagay doon sa, nakikita niyo yung sa Blessed Sacrament, yung may malaking hostya, tapos may gano'n-gano'n, di ba? Yung, ang tawag doon, yung mismo sa Blessed Sacrament, yan yung nilagay nila sa Lanciano, Italy. Yung miracle naman na nangyari sa Buenos Aires, Argentina, 1996, ito po yung tawag dito, yung ostya na tatagpuan nila sa candle holder. Di ba may mga kandila na nagsisindi tayo, na meron doon nalagay yung ostya na nandun lang sa tabi. Alam niyo, meron tayong minsan, mga, sabihin na natin na kasama natin sa pananampalataya, pero ang tingin niya sa ostya, magic. Minsan pinapakain sa mga, yung nagsasabong, sa mga manok. Di ba? Nangyayari yun. Ako, matinding, yun, sacrilege yung sinasabi, kabastusan, dahil hindi dapat natin ginagawa yun, dahil yun ay katawan at dugo ni Kristo. Makita niyo ang pare, doble-doble yung sapin, at talagang pinupunasan nila, dahil even ang maliit na particles, didilaan nila yun, hindi nila hahawakan, para yun ay kainin. Kaya kapag meron tayong mga lay minister, na biglang nalaglag yung ostya, it's either ngayon ay pupulutin niya yun at siya ay kakainin niya. Hindi niya pwedeng ilagay lang yun sa kamay. Dahil may mga particles yun na malalaglag na yun ay katawan at dugo ni Kristo. Yung nakita nilang na ostya ay inilagay nila sa isang baso na may holy water. After 1 week, yung ostya ay naging laman, at yung laman ay laman na galing sa puso. Yung heart natin, human heart. Nung tinest nila, yun ay parte ng puso ng isang tao. Nawala na yung itsurang ostya, naging laman na siya ng puso ng isang tao. So yun yung nakita nila sa Buenos Aires. Ngayon, ito nito lang 2006 lang sa Tixla, Mexico. May isang parishioner, may isang parish priest na nag-invite para mag-retreat ang parishioner. Ngayon, nagbibigay ng communion yung isang paring nagre-retreat. May kasama siyang isang religious sister. Yung religious sister ay nagbibigay din ng communion. Nung nagbibigay siya ng communion, nakita niya yung ostya ay nagkaroon ng tulo ng dugo. Na nakita niya na biglang nabuhay na dugo. Na talagang tinest nila, yan ay dugo ng isang tao. Marami siyang narration doon kung paano nila sinalitse, kung paano nila tinignan at na-prove nila na talagang yan ay human blood. Kaya tuwing tayo magsisimba, mga kapatid, lalo na sa consecration, nandoon ang miracle na habang itinataas ng pare, hilingin nyo na ang hihilingin ninyo. Siguradong mararamdaman ninyo ang presensya ng Diyos na ay pagkakaloob niya ang hinihiling ninyo. Kung yun ay nararapat para sa inyo. Kaya nga, pag tinaas, nakataas ang ulo. Hindi yung pag tinaas kayo nakatungo. Tapos pag binaba, tsaka nyo nahanap kung nasa na yung ostya, binaba na ng pare. Di ba, may mga ganyan tayong gawin. Kapag tinaas yung chalice, nakababa ang ulo. Pero pag ibinaba na, tsaka naman na nahanap, susundan natin ang pagtingin dahil ito yung nangyayari na yung mystery of transubstantiation. Kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos, ipinakita niya yung kanyang tuwinang presensya sa atin. Pero tayo ba ay laging nasa presensya niya? O madalas nakakalimutan natin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin dahil puro tayo alalahanin. Kumita ng pera, magtrabaho, magpagod, magsermo ng anak,
at kung ano-ano pa. Di ba? Ganun yung tendency natin eh. Pero ngayon, binibigay sa atin ng kahalagahan na itong pagmimisa natin, itong Eucharistia natin, ay hindi ba parang isang ritual lang. Ito'y isang pakikiisa ng pagpapasalamat. Dahil kung hindi naganap ang pagbibigay ng Diyos sa kanyang buhay, hindi tayo mabubuhay. Lahat tayo alipin pa rin ng kasalanan. Lahat pa rin tayo, wala tayong tutunguhan na sinasabi nating eternal life. Dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoon sa atin. Nawala. Tadi nawala. Less and broken. Nung ninanamnam ko po, sabi ko, ako po kasi ay pinanganak June 21, Corpus Christi. Sabi ko, wow, ang ganda naman ng ng birthday ko, Corpus Christi. Blessed sa. Tapos, nung ako po nag-serve po ako sa Santa Cruz Church, dito sa, malapit sa Quiapo, yung Santa Cruz, kung pamilyar kayo. Blessed Sacrament Church. Sabi ko, laging magkatuog yun. Kung kailan ako pinanganak, doon ako nagsuserve. Tapos, matagal po ako doon naging legionary. Simula 13 years old ako hanggang sa nag-asawa ko. Nung lumipat kami sa May Novaliches, ang naging parish church, banal na sakramento. Parang hindi ako hinihiwalay talaga sa Corpus Christi. Kaya sabi ko, ano nga ba Lord ang ibig sabihin, ang purpose ko? Ang sabi dyan, isa kang bread, ibe-bless, pero ibe-broken. Masakit yun, di ba? Masakit yung hati-hatiin ka para i-share ka. Katulad doon sa multiplication of bread, na habang binibless ni Jesus, dumadami. Di ba? So, sabi ko, bilang isang tao, parang mahirap ko yatang i-digest na para akong bread, i-bless, and then broken. Pero, sa pagtakbo ng panahon, na-involved kami sa marriage encounter, ganun pala yung ibig sabihin na ikaw ay magiging isa ring pagkain para sa iba na magbibigay ng kalusugan sa spiritual. Isang hamon sa bawat isa sa atin na kung tayo ay umaaten ng Eucharistia, tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo, magiging Eucharistia ka rin sa iba. Amen? Yun ang hamon sa atin na dapat natin panatilihin na meron ng komisyon na para ako ay maging makabuluhan sa mundong ito. Ako ay mag-aakay ng kapwa ko para maging katulad ng Panginoon. Sabi ni Father Chris, sabi niya sa akin nung Sunday, magbabago ang pare sa simbahan. Magbabago ang mga tagasilbi o yung mga server. Nagbabago ang mood ng simbahan. Pero may isang taong hindi magbabago ng pagmamahal. Yung taong nagsakripisyo ng buhay para tayo maligtas, kundi si Kristo na ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon from His ultimate love for us. Kaya nga po, introduction lang po yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Ito pa lang po yung talagang topic ko. True love requires sacrifice. Okay pa ba kayo dyan? True love requires sacrifice. Kayo ba ay may true love? Ay, sus, parang nag-isip pa. Kayo ba ay may true love? Kayo ba ay nagsasacrifice? Teka, tanong ko muna, ano ba ang ibig nyo sabihin pag-sacrifice? Negative, positive? Positive? Bakit positive? Sacrifice nga, yung iba, may iyak eh. Negative na lang. Negative na lang daw, sabi niya, biglang naging negative yung isa. Hindi masagot yung positive. Sino dito yung feeling niya, siya yung mas matindi yung sakripisyo kaysa sa asawa niya? Itaas ang kamay. Uy, siya naman. Mas matindi yung sakripisyo mo sa akin kaysa ako, ha? Wala nga amin. Talaga naman, May sinasabi dito, kapag ikaw'y nagmamahal, nagsasacrifice ka.
Amen? Dahil tayo ay nanggaling sa magkakaibang nagpalaki sa atin ng ibang pananaw, ibang paniniwala, tapos biglang kayong mag-asawa ay magsasama na magkaiba yung palaki sa inyo. Taliwas sa iyong gusto, yung gusto ng asawa mo. Eh di ba doon pa lang nagkakaroon na kayo ng hindi pagkakaintindihan? Ngayon, yung sacrifice, kung tingnan natin, ay galing sa Latin word na sacrifice o sacrificium. Ang ibig sabihin, it derived from the word sacer. Sacer daw, meaning sacred. At yung pacere, meaning to make. So, sacrifice or banal na gawain. Diba? Yung gagawin. Banal na gagawin. So, ang word pala na sacrifice, hindi siya negative, kundi isang positive word na gagawa ka ng isang banal na gawain. Kapag ikaw ay karoon ng pagmamahal, nagmamahal, gagawa ka ng isang banal na gawain para sa minamahal mo. Amen? Okay. Ngayon, paano yun? Sacrificial love in a relationship means prioritizing the needs and well-being of another person over your own. Even if it means making personal sacrifices, it's about giving generously and willingly with a focus on the other person's happiness and well-being. Yan, sacrificial love entails putting others first. Paano sa ating relasyong mag-asawa? Katulad ni Kristo, ibinigay niya ang buhay niya dahil gusto niya tayo bilang mga mahal niyang ay makarating doon sa hinahanda niyang eternal life, yung kanyang kingdom. Tayo naman sa level ng mag-asawahan, paano mo sinasabing yung asawa mo ay binibigyan mo siya ng unang prioridad sa buhay mo? Unang-una, yung nakikinig ka sa asawa mo. Pag nag-uusap kayo, hello, mga wife, pag ba may sinasabi kayo sa asawa nyo, pinakikinggan kayo? Ang lakas nun ha. Parang lalaki narinig ko. Ang sakit sa kalooban na ikaw bilang asawang babae nagsasalita sa asawa mong lalaki na alam mong siya lang yung kakampi mo, pero hindi ka pinapansin. Di ba ang sakit nun? Paano mo masasabing mahal nga niya ba ako kung hindi naman niya ako pinakikinggan? Kaya kung tayo merong dalawang tenga nakatuon sa ating asawa, binibigyan natin siya ng priority na intindihin, unawain. Ganun din po yung mga asawang babae o asawang lalaki. Na kapag tayo ay nag-uusap, nakikinig. Di ba tinuturo sa atin yung dialogue with mutual empathy, yung active listening? Bago ka magsalita, pakinggan mo muna ang sinasabi ng asawa mo. Dahil kapag nilagay mo muna siya sa lahat, siguradong maiintindihan mo bakit siya nagagalit, bakit siya masaya, bakit siya naiinis. Kung pakikinggan mo ang sinasabi niya. Amen? Pangalawa, sabi, demonstrating love in action. Pakita natin in action. Hindi lang yung sasabihin mong I love you. Sige nga, sabihin nyo nga sa asawa nyo, I love you. Bakit parang natatawa yung di ba? Ayaw maniwala. Siguro hindi kayo sanay. No. Hindi kayo sanay mag-I love you. Yung I love you. Alam niyo ba yung 5 languages of love? 5 languages? Di ba yung word affirmation, yung I love you, di ba? Yung tawag dito yung touch. So, yung touch, yung pagyakap, paghalik, yung service, yung paglilingkod mo yung asawa mo. Di ba? At yung pagbibigay ng regalo. At higit sa lahat, yung pagbibigay ng oras. Alamin ninyo kung ano yung love language ng asawa ninyo. Natanong nyo ba? Yung love language ng asawa ninyo?
Maaari kayo nagtitimpla ng kape, tuwan-tuwa ka kasi yun yung sinasabi mong service ang love language mo. Eh yung asawa mo, hindi pala ganun. Ang gusto pala ng asawa mo, yung word affirmation. Yung lagi ka nagsasalita ng I love you. Eh hindi mo ginagawa. Sa palagay mo, nararamdaman pa rin niya yung pagmamahal mo? Magtanungan kayo, ngayon tanong nyo, ano nga ba love language mo? Para yun ang gagawin ninyo. Na-affirm ninyo, nagagawa ninyo, napapakita ninyo in action. Hindi lang yung, basta kung ano lang yung gusto mong gawin, akala mo, yun na yung nagugustuhan niya. Pero hindi pala. Meron palang siyang hinahantay na gagawin mo. And then, itong give without expecting anything in return. Naniniwala ba kayo sa give and take? Naniniwala kayo sa give and take? Talaga? Eh, paano kung wala kayong naging take? Patay. Di ba, tameme? Sa ME po, ang prinsipyo natin, give and give. Pag kayong mag-asawa, give ng give, pareho kayong take ng take. Amen? Nakita ninyo yung beauty? Kasi pag sinabi mong give and take lang, pag nagbigay ako ng kalahati, kailangan may kalahati ako. Eh kung hindi ka binigyan, patay, nagagalit ka na. Kasi nagbigay ako sa iyo, tapos ikaw wala kang binibigay sa akin. Amen? Ang pagmamahal daw ay laging nagbibigay, hindi naghahantay ng ibibigay pabalik. Kaya ang prinsipyo natin, give and give. Nang sa gayon, pareho kayong take ng take. Amen? Ayan. And then, always ready to forgive. Meron pa ba ditong hindi nakapagpatawad? Siguro naman nakapagpatawad na lahat nung tayo nagkaroon ng reconciliation, di ba? Hindi pa rin ba? So, hanapin natin yung grasya ng Diyos upang lagi natin maibigay. Kasi yan daw yung nagmamahal. Kapag ikaw ay nagmamahal, may takip na sakripisyo. So, sabi, sometimes we receive love far greater than we sacrifice. Mas gusto natin, nakakaramdam tayo ng pagmamahal na ibinibigay sa atin kaysa yung pagbibigay natin ng pagsasakripisyo para sa pagmamahal natin, sa mahal natin. Okay ba yun? Nakuha niyo ba yun? So, pag daw tayo ay nagmamahal na may sacrifice, we die. Dying to oneself. It's not about physical dying, rather relinquishing the constant pursuit of personal gratification and desire. Dying to oneself. Marami po tayong gustong gawin sa sarili natin. Pero may kadalasan kontra ang asawa natin sa gusto natin. Kailan tayo namamatay? Namamatay tayo sa oras na ibinigay natin sa asawa natin yung makakasaya sa kanya kesa sa atin. Nakuha niyo po. Halimbawa lang po kami noon. Kasi noon ayaw ko talagang tumira na malapit sa mga in-laws ko. Sabi ko nga sa kanya, wala akong kakampi. Di ba? Pag nasa biyenan ka, wala kang kakampi. May kakampi ka ba? Wala, di ba? So sabi ko, ayoko yata tumira doon. Kasi kung anong mangyayari sa amin, magagawa niya lahat ang gusto niya kung hindi ko magawa. Pero alam niyo, nung namatay ako sa sarili ko, sabi ko, sige, tumira tayo doon. Pakikisamahan ko sila mamang, mga kapatid mo, mga hipag ko ng mabuti. Ang hirap. Kasi may mga oras na gusto mong mag-isa, pero nandito merong gusto mong umalis, pero hindi mo mapaalis, di ba? Na nasa bahay ninyo, pero sige lang, okay ka lang, kasi kailangan mo silang mahalin, kasi mahal siya ng asawa mo, di ba? Hindi mo magawang, pwede ho, mag-isa lang muna ako, doon muna kayo, hindi mo magagawa yun eh. Nandun ka sa malapit sa kanila eh, di ba? So, namamatay ako sa sarili ko every time na kinakaya ko na sige, okay lang kami, okay lang ako. Pinakikita ko sa kanila, minamahal ko anak nila, kapatid nila, mga anak ko. Alam niyo, nung dumating yung panahon, nung nawala yung biyenan ko, doon ko na-realize ang nagsasabi sa akin ibang tao.
Dahil noong pumunta ako sa isang salon na magpapagupit ako, hindi ko naman kilala yung nagugupit. Ikaw ba yung manugang ni ganito? Sabi niya yung nanay niya. Opo, naku, ikaw pala yun. Kasi lagi kanyang nakukwento. Nasa lahat daw na naging manugang niya, ikaw daw yung hindi niya nasabihan, o kung ano man yung dapat pagsabihan, o kumbaga napagalitan, or what. Puri-puri ka ng biyenan mo. Eh wala nang biyenan ko nung patay nga. Pero alam niyo bang, pinakita pa rin sa akin ni Lord, na yung pagsasakripisyo mo, na namatay ka sa sarili mo, sa kagustuhan mo, eh ito pala yung reward na ipinararating sa iyo ni Lord, na hindi nasayang yung iyong ginawang pagkamatay sa sarili mo. Dahil pinagbinigyan mo ng maging buo kayo, maging masaya kayo. Marami sa ating magulang nagsasakripisyong maghanap buhay para kumita, para mapag-aral tayo bilang mga anak. Sino dito yung nagbulakbol? Naku po! Diba? Ngayon mo na-realize, diba? Yung sakripisyo ng magulang mo, no? Na tayo noon, na pinag-aaral, hindi natin magawa. Yung mga anak natin ngayon, di ba ganun din ang ginagawa sa atin? So, lagi nating isipin na yung palang sakripisyo na yon ay may kaakibat na reward manggagaling kay Lord. Dahil tunay nga, ipinakikita mo yung pagmamahal mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya, at syempre, hindi lang naman asawa mo ang papakisama mo talaga na kayo'y maging isa, kundi yung pati yung pamilya niya, kasama dun eh. Kasama doon. Dalawang pamilya na kayo na hindi mo na po pwedeng sabihin na hindi na kayo kaisa, kundi pamilya. One selfish desire and ego in order to live for something more greater or for higher purposes. Madalas, kapag tayo ay napapagod, at tayo lang yung nahihirapan, ang tingin natin, ang asawa natin, walang ginagawa. Amen? Lalo na yung mga wife na nasa bahay lang at yung husband nagtatrabaho. May particular na dadating na napapagod na rin siya na magtrabaho. Pero yung asawa ba natin sa bahay, hindi rin ba siya napapagod? Hindi rin ba siya nahihirapan? So, aalisin na natin yung pagiging selfish natin. Iisipin natin na dalawa tayong mag-asawang magkatuwang sa pagbubuo ng pamilya. Maaaring nagkausap kayo na siya sa bahay, ang lalaki nagtatrabaho. Huwag nating ipilit minsan dahil sa nahihirapan tayo, nagkukapos-kapos, itutulak natin ng asawa natin, magtrabaho ka na. Kahit hindi pa handa. Alam niyo, dadating yung panahon na siya ay makakatrabaho kung loloobin ni Lord. Ngayon, minsan baliktad pa yung sitwasyon eh. Ang babae nagtatrabaho, ang lalaki nasa bahay. Amen? Pero siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay. Anong masama doon? Eh di ba nagtutulong lang din kayo? Meron din namang sitwasyon na talaga namang kailangan tayo maghiwalay. Kailangan akong pumunta sa malayong lugar dahil kailangan kong itaguyod ang pamilya natin. May iiwan ang babae sa Pilipinas, nasa iba ng lugar naman ang asawang lalaki. Napakahirap ang sakripisyo nang wala sa katabi mo ang asawa mo. At ikaw mismo ang magiging ama't ina ng mga anak mo. Napakahirap yun. Na pag dumating, magkakaroon kayo ng talagang malaking adjustment dahil ikaw bilang isang babae, nasanay ka ng nagdidesisyon. Minsan kahit ang asawa mo nandyan na, ikaw pa rin nagdidesisyon. Di ba? Ramdam na ramdam mo yan na parang yun yung way of life ko eh. Pero dadating talaga yung time na ang guidance ng Diyos ang magiging daan para yung hindi natin pagkakaintindihan, hindi yung pagkakaintindihan ay wakasan na dahil mahal tayo ng Panginoon. Siyempre, prioritizing others involves putting the needs and well-being of others before one's own, demonstrating empathy, compassion, and desire to serve. And yung personal growth and selflessness, yun yung process na i-encourage sa individual
to become more humble, compassionate, and self-awareness, allowing them to grow in the understanding of themselves and their relationship to God. Kapag tayo maliwanag sa atin na ating ginagawa ay isang banal na gawain dahil mahal natin, ibinibigay natin yun o pinakikita natin sa mahal natin, hindi malayo na tayo po ay lumago na maging selfless person. Na kayang-kaya nating magbigay ng ating time, talent, treasure sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, ang ultimate love, ultimate sacrifice ni Jesus sa ultimate love niya sa ating lahat. Nawa maranasan ng mag-asawa na tayo po bilang mag-asawahan, may kanya-kanya tayong sakripisyo. Ang maghalaga, nagkakaintindihan tayo sa ating ginagawa. Hindi away ang hantong doon sa hindi natin pagkakaintindihan. Lahat tayo may paghihirap o suffering na dinadala. Pero hindi tayo nag-iisa, kasama natin siya, na unang nagmahal sa atin. Ngayon, nagpapakilala lang siya sa atin, na minamahal ko kayo, nawa tayo, mahalin din natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga asawa. Sabi nga sa talk 6, sa openness to God, listening to your spouse is listening to God. Kapag may sinasabi ang asawa natin, intindihin at pakinggan natin dahil mahal tayo ng Diyos. Ano man ang ginagawa nating paglilingkod, nagiging makalbuluhan ang buhay natin sa mundo. Hindi ito parang isang cycle lang. Pinanganak ka, lumaki ka, nag-aral ka, nagtrabaho ka, nag-asawa ka, nagpalaki ka ng anak, tumanda ka, mamamatay ka. Hindi ganun. Kaya pag umattend kayo ng CLSS, malalaman nyo ang purpose ninyo. Isa yan sa topic na ibibigay sa atin sa CLSS. Now, sabi nga sa ating pong paglilingkod, gusto ko sana na habang tayo po ay magkatabing mag-asawa, na mahinig niyo yung lyrics ng kanta na ipakakanta ko ngayon sa ating music ministry. Ay nagmahal at ako hindi mo matago, hindi mo Tingnan nyo nga yung asawa nyo, sa'yo lang iikot ang mundo.
Pag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito ay magagawa, di magbabago, di maghahangad ng anuman kapalit. Pag ako ay nagmahal, umiyak man ako, di ko ito ikakaya. Handa akong magpili, hindi ka man maging akin. Nang ito ay gagawin, kapatuan. Titigan ng asawa, halikan ng asawa. Titigan, halikan ng asawa. Sabi nga, he who does not live to serve others has no purpose in living. Marami pong salamat. Birthday, Jen! Ah. Ganyan. Ah.